Kasi more practice, madali siya mag-solve, makukuha, diba? So ano yung magagamitin natin pang multiply? May nag-follow, thank you. May alam ka ba sa geometry? Sige, try natin mamaya. Si Lance, yun. Natin nakita ko na. Mamaya na lang baka mag-end yung live. Eto, Kylie. This one? O, dito na lang. Anyways, kung may sagot kayo dito, pwede naman. Ano bang remainder na ito? Alin ba? Balo lang kasi mali sa quizzes. Ito ang pinaglaban. Ipaglaban mo dapat, pag tama. Diba? Kasi kailangan mo siya i-prove sa teacher mo. Mali man, at least malalaman mo kung saan ka nagkamali. Lah, nagiging tagapayo tayo dito, guys. Tagapayo. Anyways, anong gusto mo gawin dito? Long division naman. O, long division natin para maintindihan kung paano ba yun. So, long division, sabi ko synthetic. Pero maganda to sa synthetic kasi may ano siya, fraction siya ulit. Mamaya na tayo mag-long division. Mabilisan ko lang para tayo maguluhan. Hindi matagalan. Madali lang naman to eh. So, kunin natin yung divisor. Yan, equate natin sa 0. So, transpose natin si 1, si negative 1. Magiging plus 1 yun, di ba? Then divide natin by 2, which means maka-cancel to. Ang gagamitin natin na pang multiply is 1. Yung exponent natin is 4, 3. Wala tayong squared. Diretso tayo sa 1, tapos constant. So which means kailangan natin i-rewrite as 2y raised to 4 minus y cubed. Then lalagyan natin ng 0y squared minus 2y at descending order ng ating polynomial. Okay, thank you po, Shaira. Then lagay natin si 1/2. Tapos yung mga coefficients natin. So kung may variable yan na, may 1 yan, hindi lang nakikita. So lagay na natin yan, magiging 2. Sundan nyo na lang guys ha. Bilisan natin para marami tayong sagutan. Lagay natin dito sa dulo, yung remainder, dito na part na to. Then bring down natin to, magiging 2. So pag multiply natin to dito, nagiging 1 na yun. Gets na yun kung bakit naging 1. Okay. Punta kayo dito kay Elsa, sino ba yung si Jonas? Si Jonas ba yun? Punta ka dito kay kay Elsa. Yan, solid yan. Punta ka dito. Kay Elsa guys. Si Elsa kasi yung 700 pa lang. I-follow nyo kasi para makapag-live to. Yan punta kayo dyan guys. Then 0 na to, magiging 0 rin to. Then 0. Then negative 2 times 1/2 is negative 1. Then negative 8. So dahil. Ibig sabihin, yung 2y minus 1 is not factor. Okay? Kasi may remainder. So, di pa ito yung final answer natin kasi meron tayong denominator dito. So, kailangan natin i-divide. So, 2 divide 2 is 1. Tapos yung remainder natin na negative 8. So, ito yung magiging coefficient ng ating sagot. So, dahil nag-start tayo sa 4, bawasan natin ng 1, mag-start tayo sa cube. So, magkakaroon tayo ng y cube. Then, diretso tayo sa 0 squared, 0y squared, 0y, then yung constant na agad na 1. Then, meron tayong minus 8 over 1. So, ito yung magiging sagot natin. Bakit hindi ko na nilagay yung 0y squared? Kasi nga, 0 naman. Wala naman siyang coefficient. Wala naman siyang tama. 0 naman yung coefficient. So, check natin kung tama. Dapat ito check natin. So, kunin lang yung quotient na y cube minus 1. Tapos yung divisor na 2y minus 3. Ay, 2y minus 1. 2y minus 1. May remainder tayo na negative 8 So, pag minultiply natin to magiging 2y raised to 4. Then, 2y times negative 1 is negative 2y. Then, negative 1 times y cube is negative y cube. So, didiretso ko na lang kasi para hindi magulo. Then, negative 1 times negative 1 is positive 1. Ala! May mali. Ba't mali? Wait lang. Ba't mali? Dito mali. Hindi. Ay, tama pala. Kasi lagay natin yung remainder na negative 8. So, minus 8 natin. Tama pala eh. Lagay natin yung 2y raised to 4. I-arrange na natin sila kaagad. So, may 4 tayo doon. Lagay natin itong negative y cube. Then, negative 2y. Then, 1 minus 8 is negative 7. Bilis ko mali to. Ang sabihin tama. Naka-rearrange pala. Anyways, yun yung magiging sagot. Sabihin tama yung sagot. Geometry daw. Ayan. Nakas ba? Okay. Diba? Yung exponential growth. Yun lang. Hindi ko na rin yung formula. Ito po. Lagay ko. Baka may mag-send. Si Max. Tingnan natin. Hindi na comment natin. Pwede ba i-comment dito yun? Palitan ko lang yung 0. 981. 409. 623. Ay, pangalan naman yan. Ayun na. Thank you, Z. Ito iba naman kasi ito eh. Ito pag dapat pala. Kapag ganito yung case kapag ganito naman yung case, so same process pa lang, kailangan tawag dito, i-arrange mo sila muna.
So, di ba nauna yung constant bago yung may variable. So, pag ni-arrange natin sila, magiging ganito yung tsura niya. Di ba? Pero mapapansin mo, yung exponent nila, hindi pa siya okay. Kasi nag-start tayo sa 2, wala tayo ng 1, nagdiretso tayo sa constant. So, kailangan natin ito i-rewrite as 2a squared plus 0a plus 3. Nagets yun? Kasi kailangan nga, descending order yung exponent. Division of polynomials. Diretso na to factor theorem actually. Tapos naging synthetic na rin. So in this case, meron tayong divisor na a plus 1. So equate natin yung sa 0, therefore yung value ng a natin is negative 1. So gets na natin yun, na-transpose lang to. Then meron tayong mga coefficients ng dividend as 2, 0, tapos 3. So lagay lang natin si negative 1 as pang-multiply natin sa kanila. Magkakaroon tayo ng 2, yung coefficients, 0, tsaka 3. Then dahil binomial, yung pinakadulo is yung remainder. So, bring down lang natin si 2. Multiply natin dito kay negative 1, magiging negative 2. I-add lang natin to, magiging negative 2. Then, i-multiply natin ulit dito, magiging positive 2. Then, 3 plus 2 is 5. So, dahil meron tayong remainder, which is 5, yung a plus 1 is not factor. Therefore, eto, hindi factor. So, check natin. By the way, hindi pa tapos. So, next start tayo sa squared, di ba? Minus 1, magiging 2a na lang to. Then yung constant na agad. Tapos meron tayong positive 5. So magkakaroon tayo ng plus 5. Then over yung a plus 1. So ito yung magiging final answer natin. Drop mo lang yung given. So lagay na natin si divisor, pati si quotient. So magkakaroon tayo ng divisor, a plus 1. So pag minultiply natin ito, magiging 2a squared itong dalawa. Yung kabila is negative 2a. Then 1 times 2a is 2a. Then 1 times negative 2 is negative 2. Tapos ito. Tapos pag inad na natin to, magiging 2a squared na to, makakancel naman to. Tapos magkakaroon tayo ng 3. Which means, then ito magiging 2a squared. Okay. Ibig sabihin tama yung sagot natin. Anyways, tayo sa kabila. Tapusin ko lang tong hanggang h. Kasya pa naman siguro to eh. Pagkakasyahin ko lang. So, meron tayong negative 6x plus 2 plus 4x squared divided by 2x minus 5. So, ito yung given natin. So, mapapansin mo, i-arrange mo muna tong given. So, pag in-arrange natin sila, yung plus 4x squared mo, dapat plus 4x squared pa rin yan. Tapos, yung negative 6x mo, dapat negative 6x pa rin yan. Then, yung plus 2. So, nakaayos na siya. Ayos na rin yung exponent. Ayun, sige, mamaya, Jonas. Sagutin ko yan, pwede yan. Maganda yung trinomial. So, kunin natin tong divisor natin. Equate natin sa 0. Then, magiging 2x equals 5 yan. Kasi tinranspose natin by 2. Then, x equals to 5 halves na. So, ito yung gagamitin natin pang multiply, di ba? So, in this case, kunin na natin yung mga coefficients na 4, negative 6, tsaka 2. Kasi okay na yung exponent nila, di ba? So, magkakaroon tayo ng 5 over 2 dyan. Then, lagay natin si 4, negative 6, tsaka si 2. Then, dahil binomial lang, pinakadulo nun is remainder. Then, bring down natin si 4. Find the area daw. Yan, yan. Alam mo na yan eh. Then, 4 times 5 halves is 10. Then, this is negative, positive 4. Then, 4 times 5 halves is 10 din. Then, magiging 20. So, dahil meron tayong remainder 20, therefore, 2x minus 5 is not a factor. So, to check. So, hindi pa tayo tapos dito by the way. So, di-divide lang natin to by 2 kasi meron tayong divisor na to dito. So, which means 4 divided 2 is 2. 4 divided 2 is 2. Then, yung remainder natin na 20. So, dahil nag-start tayo sa squared, bawasan ng 1, magiging 2x na to plus 2. Then, pass na 2x minus 5. Gets ba yun? Binomial theorem ka, proving. Ano yun? So, kung gusto i-check, check lang natin. Multiply lang natin to doon. So, magkakaroon tayo ng 2x plus, then magiging 4x squared to. Wait. Tama. Nandito na naman ako. Hindi pala siya naka-arrange. Then 2x times 2 naman is 4x. Then negative 5 times 2. X is negative 10x. Then negative 5 plus 2 is negative 10. May remainder tayo na 20. So, nandito yung 20. So, pag in yan, magiging 4x squared. Then, saan mali? Bakit 10? May mali guys. Saan mali? Uy, may mali. Uy, saan mali? Mali. Uy, saan mali? 2x minus 5 yun, diba? Wait nga, ay mali eh. 4 magiging 10, 4, 10, 20. Ah, hindi 12. Hindi marunong mag-plus. Ba't pati 9s? Oh. Si Elsa hindi nagsasalita eh. So tama. Buti chinek ko. Kung may mali,
Kine-check, syempre. Hindi nababasa? Nababasa ba? Ang bago ng ballpen. X. Saan nagpad na? Bakit phone? Bigyan kita ba ng paper? Pwede ba yun? So, x cube. 4x. Wala eh. Wala rin tayo eh. Yaman na ako. Bigyan kita. Bigyan kita isang ring. So, try doon natin ang factor sabi ni Sir Jonas. Synthetic division po ito. So, ngayon, okay naman yung exponents natin from 3 to 1 tapos constant. Kunin natin yung divisor na x plus 1 equate sa 0. Magiging negative 1 yung ating pang multiply. So, lagay natin si negative 1. Meron tayong 1, negative 4, 1, tsaka 6. So, 1, negative 4, 1, at 6. Sabi natin, kapag walang remainder, factor siya. Kapag may remainder, hindi siya factor. So, pwede naman substitute, no? Gamit remainder theorem. O, depende kung anong trick nyo. Nakadepende pa rin sa pinapagawa ng teacher. Kung pinapahanap lang naman remainder, pwede naman to. Pwede rin remainder theorem. So, 1, negative 1, 6, magiging negative 6, magiging 0. So, therefore, x plus 1 is a factor. Yun na. Tapos na. Sagot na natin yung tanong ni Sir Jonas. Okay. Mag-ati check yan. Okay na yan. Ang gusto mo pa kunin yung quotient niya. So, galing kang cube, bawasan mo ng 1. Etong 1, magiging x squared yan. Then, minus 5x plus 6. So, ito magiging quotient.